Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. This video pag-usapan natin ang tungkol po sa pananakot ng mga online lending app at kanilang mga collectors na kapag kayo po ay hindi nagbabayad ng inyong utang or may overdue kayo, ay ipopost nila kayo sa social media. Totoo kaya ang pananakot nila? Mayroon na bang na-post na sa social media or sa SOCMED? At ano naman dapat gawin kapag halimbawa ay na-post ka nga sa social media? So yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago pa natin umpisahan ang ating talakayan at sagutin itong katanungan na to, sa mga first time po dito sa Usapang Loan at Online Lending, inanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel para updated kayo sa mga usaping loan or utang. So, huwag niyong kalimutan mag-comment din sa video na to kung mayroon kayong gustong ipa-review na online lending app. Well, medyo matagal-tagal na itong pananakot ng mga online lending collectors na kapag kayo ay hindi talaga sumunod sa mga tagubili nila at yung kagustuhan nila na kayo po ay dapat magbayad sa inyong due date, maaaring gagamitan nila ito ng mga pananakot gaya na lang ng pag-post sa social media. Mayroon na bang na-post? Well, marami na. For more than 2 years na natin dito sa ating YouTube channel, at since day 1, nakakatanggap na tayo ng mga feedback at mga comment mula po sa ating mga viewers na sila po ay na-post po sa social media. At nung una, kinakabahan talaga sila at hindi nila alam kung anong dapat gawin. Dahil ikaw ba naman ipapahiya sa social media, lalo na kung ito ay makikita ng inyong mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala. Ang pag-post sa social media ay maaaring may kaso itong kaakibat, lalo na kung ikaw ay pinapahiya. So, mayroon tayong tinatawag na cyber libel. Pero, pagdating sa mga ula kasi, yung mga ula collectors, wala naman niyang ibang nasa isip niyan, kundi pananakot lang, puro pananakot. At yung pag-post nila sa social media, hindi naman yan ginagawa sa kanilang real account. Ang ginagamit nila ay mga dummy account. At sa katunayan, kung ikaw ay ma-post sa social media, halos lahat ng mga kakilala mo o kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi naman nila makita yung post na yon. Dahil ang nag-post nga, dummy account, at mostly ginagawa nila ito sa mga group kung saan hindi sila nagpapakilala. Tapos kung sa profile man nila ito gagawin, kung i-check mo yung profile nila, wala namang mga activity at wala naman ding patunay na sila ay real account. At yung mga nagko-comment, nag-share at nagla-like ay mga kasamahan lang din po nila. At hindi ito makikita mo or hindi mo ito makikita kung hindi ka binibigyan ng link. Isa sa mga estilo nila ay bibigyan ka ng link, kunwari na-post ka na sa social media para talagang matatakot ka dahil yun nga, kahit nga doon sa 'di ba, may mga comment lang about sa iyo, 'di ba? Ulbo na imong kaspa, 'di ba? Hindi ka na mapakali, hindi ka na mapalagay at magagalit ka. Pero dito sa mga ula na to, wala. Ang mga kaibigan natin at matatagal na ditong nagsusubaybay at nagsusuporta sa atin mula pa nung day 1, mahigit 2 taon na po nang sila ay na-post, ang ginawa po nila, hindi na lang po nila pinapansin. Hindi nila pinapansin. Kasi pag papansinin mo sila, di ba sinabi ko na sa inyo, pag napapansin nila na naaapektuhan ka sa pinagagawa nila, mas lalong gagawa sila ng masama sa iyo. Pero kung totally didmahin nyo po sila, hindi po sila magpapatuloy sa ginagawa nila. Dahil yung pagpo-post na nga nila, pwede din po silang mahuli dyan. Lalo na kung kayo Kung may extra pera kayo at may extra time kayo, may panahon kayong pumunta sa
PNP Cybercrime, may panahon kayo pumunta sa PNP at panggasto siyempre, pwede niyo po silang ipahuli. Pwede niyo po silang sampahan ng kaso. It takes time, pero kung pagtagpi-tagpiin yung mga reklamo or pag-iipunin ng ang mga reklamo, maaaring magiging or may epekto ito sa mga ULA collectors. Kaya din sila, todo iwas din yan. Kung nagpo-post man yan, hindi rin magtatagal. Kasi natatakot din yan sila, baka mahuli sila. So kung ako at ang ating mga 100% ULA free na mga taga-subaybay dito, mas mabuting wag na lang pansinin. Wag na lang pansinin. Kasi kung papansinin niyo po sila, alam niyo naman na sila po talaga ay binabayaran lang para mamuwersang maningil. So kung papansinin ninyo, kayo ang mahihirapan. Dahil sila, wala namang ibang ginagawa yan, kundi mananakot at mang-iinis sa inyo. Di ba? Napapansin nyo yan? Kung tinatakot kayo, hinaharas kayo, pinapahiya kayo, gusto nila na maapektuhan kayo, sumama loob ninyo. Yung pain ay nandyan palagi sa inyo. Ayaw nila kayong magiging kampante na. Gusto nila na makaganti sa ginawa niyo pong pagtakbo. Akala kasi nila yung pera na hiniram mo ay tinakbuhan na talaga at in-scam niyo po sila. Which is hindi naman yun totoo. Kaya nga napunta kayo dito kasi naghahanap kayo ng solusyon dyan sa problema nyo ngayon. Kasi kung scammer kayo, hindi na kayo maghahanap ng solusyon, di ba? Wala na. Wala na kayong pakialam. Pero kayo, naghahanap kayo ng kasagutan, naghahanap kayo ng tutulong sa inyo dahil kayo simulat sa paman ay hindi niyo po intensyon na hindi sila bayaran, kundi nagkataon lang na mayroong kailangang unahin, kaya nasikan priority niyo po yung utang sa kanila, pero hindi niyo po tatalikuran at sa ayaw at gusto ninyo, or I mean kung may pagkakataon na hindi kayo haharasin at bibigyan kayo ng panahon para magbayad, gagawin talaga ninyo yan. Yan po yung palagi kong naririnig sa mga viewers natin dito. Kasi hindi naman kayo scammer, di ba? In fact, kayo pa nga ang nai-scam kasi ang laki nga nang nabawa sa inyo, ang laki nang nawala sa inyo. At dahil dyan sa pagpasok ninyo sa mga online lending app, nasisira yung budgeting ninyo. Yung budget ninyo sa pamilya ay wala na dahil napunta na lahat sa mga online lending app at sa mga collectors nila. Kaya guys, huwag kayong matakot kung i-post kayo sa social media. Apply Didmatology. Hayaan niyo po silang manigas sila sa kakasingil sa inyo. Huwag niyo pong ipapahalata na naapektuhan kayo or apektado kayo. Mas lalo lang kayo nilang tatakutin. Maganda dyan, iinisin niyo po sila. Hayaan nyo po yung pag-post nila. As sa experience ng mga viewers natin, hindi nagtatagal yung pag-post. Saglit lang yan, sandali lang yan. Mawawala din yan. Pero kung alam mo, kung magpalit ka ng SIM, mag-deactivate ka ng FB, at hindi mo nabuksan yung email mo, wala na. Wala kang balita sa mga nila, sa mga pananakot at panghaharas nila. Kaya huwag kayong magpapa-apekto dyan sa pananakot nila, i-post kayo sa social media. Apply Didmatology. Anyway, sana po ay mayroon kayong natutunan sa video na to. Again, huwag matakot sa mga pananakot nila. Hayaan nyo po sila na ma-stray sa kakasingil sa inyo. And then, pag may pera kayo, sabihin nyo po sa kanila na bayaran nyo, pero kailangan nyo pong makuha or malaman yung opisina nila para doon kayo magbayad sa opisina nila para may resibo at may proof kayo na binabayaran niyo po sila. Mostly kasi lalo na sa mga delayed na nababayaran yung utang nila, hindi na mag-a-update yung app nila at kahit bayad ka na, tuloy-tuloy pa rin sila sa paniningil at pananakot sa'yo. Kaya pildi ka or talo ka dahil wala kang patunay na bayad ka na. So mas maigi pa rin na doon sa opisina nila magbayad. Kaso lang, kung papayag ba sila. Yun lang po. So, please, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na to. And then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe our Usapang Loan at Online Lending.
Shoutout sa ating mga viewers at mga subscribers. Higit sa lahat, ang aking mga members. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.